Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae, naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus sa araw na ito. Ako po si Pastor Antonio Junior na nagsasalita sa inyo ngayon. At ngayon, narito ako muli upang maghatid ng isang mensahe na magpapalakas sa iyong buhay. Alam ko na madalas napapagod ka sa pakikipaglaban, naiisip mong sumuko pero wala kang matakbuhan. Wala kang madalas mapagbahagian ng iyong pasanin at dahil dito, nalulungkot at nanlulumo. Kaya nandito ako para sabihin, palalakasin ng Diyos ang iyong lakas ngayon. Amen? Nais ng Diyos na ilabas ka sa sitwasyong yan at punuin ka ng kapayapaan at kaligayahan. Kung ikaw ay dumadaan sa mahihirap na sandali sa iyong trabaho at may mga sitwasyon na kumukuha ng iyong kapayapaan, gusto kitang ipagdasal sa video na ito. O baka naman ikaw ay dumadaan sa mahirap na panahon dahil wala kang trabaho. At gusto kong sabihin sa iyo na sisimula ng baguhin ng Diyos ang iyong kwento simula ngayon. Naniniwala ka ba dito? Hindi aksidente na nandito ka. May layunin ng Panginoon para sa iyo na nakikinig sa mensaheng ito. At masasabi ko sa iyo na magbabago ang lahat simula ngayon. Kung bubuksan mo ang iyong puso at bibitawan ang lahat ng iyong mga alalahanin at pagkabalisa, matatanggap mo ang mga kasagutang matagal mo nang hinahanap. Amen? Kaya huwag mong hayaang may anumang sagabal, anumang problema sa labas, o anumang pagkabalisa ang sumakop sa iyong isipan. Mag-focus ka sa plano ng Diyos sa buhay mo dahil lahat ng natatanggap natin ay mula sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Itigil mo ang pag-aalala at ilagay ang pananampalataya mo kay Jesus. Amen? Bago tayo magsimula, sana mag-subscribe ka sa aking channel. I-click lang ang pulang mag-subscribe button sa ibaba ng video. May lalabas na maliit na kampana sa tabi. I-click mo yon at piliin ang lahat para makatanggap ng notification tuwing may bagong video ako. Mga kapatid, araw-araw akong naglalagay ng mga nakaka-inspire na video. May mga mensahe at panalangin na nagbago na ng buhay ng maraming tao. At salamat sa Diyos, dito sa aking channel, nakabuo tayo ng isang malaking pamilya sa pananampalataya kung saan pinapalakas ng bawat isa ang isa't isa at nagdadasal ang bawat isa para sa kapwa. Mga kapatid, kaya napakahalaga na magkasundo tayo na nandito tayo araw-araw, umaga, hapon at gabi para sabay-sabay tayong maghahanap sa langit. Amen? Kaya tara na. Sa video ngayon, gusto kong pag-usapan si David, isang lalaki na alam ng Diyos na sa panalangin at malapit na relasyon sa Kanya, makakakuha ng lahat ng kasagutan na kailangan niya. Alam ni David na ang pakikipag-usap sa Diyos ang tamang paraan para magtagumpay. At kapag binabasa natin ang mga aklat ng mga awit, napapansin natin kung gaano kababa ang kanyang puso. Ito ay pusong nagsisisi, pusong sumasamba. At baka iniisip mo na perpekto ang buhay ni David, na ito ay isang kamanghamanghang buhay. Sa huli, siya ang hari ng Israel. Isa siyang mandirigma at parang lahat ng bagay ay maayos sa kanya. Sa totoo lang, si David ay isang matagumpay na tao. Oo, dumadaan siya sa mga problema, mayroon siyang mga paghihirap, mga pagdurusa, pero namumuhay siya mula sa tagumpay patungo sa tagumpay. Sinasabi ng Biblia na si David ay matagumpay sa lahat ng aspeto, hindi dahil marunong siyang lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay, kundi dahil ang dahilan ng mga tagumpay ni David ay ang Panginoon. Ang Diyos ang kasama niya, kaya natatamo niya ang tagumpay. Alam kong kailangan mo rin ng tagumpay sa buhay, kahit di kita personal na kilala. Hindi ko alam eksakto ang hinahanap mo, pero alam kong may ipinaglalaban kang tila imposible. Alam ko ito dahil naranasan ko rin ang mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Pero masasabi ko sa iyo na kapag hinanap natin ang Panginoon, kapag inalis natin ang ating mga mata sa mga problema at kumonsulta tayo sa Diyos, siya ay nagsisimulang kumilos para sa atin. Nandito ako para sabihin, mga kapatid, ang sikreto ng tagumpay ay pagkonsulta sa Panginoon. Si David ay hindi gumagawa ng kahit ano bago magtanong sa Diyos kung dapat ba niyang gawin o hindi, dahil palagi niyang gustong sundin ang kalooban ng Panginoon. Gusto niyang malaman kung ano ang opinyon ng Diyos sa lahat ng bagay. Gusto kitang basahan ng isang simpleng talata mula sa 2 Samuel, Kabanata 5, Talata 11. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Tinanong ni David ang Panginoon, sasalakayin ko ba ang mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa akin? Sumagot ang Panginoon, sige, ibibigay ko sila sa iyong mga kamay. Tingnan ninyo mga kapatid. Alam ko na madalas nating hinahanap at kinokonsulta ang Diyos. Inilalapit ang mga kahilingan. Pero kadalasan, hindi natin hinihintay ang sagot niya.
Parang gusto lang natin na pagpalain ang ating mga plano. Tapos na. Pero, mga kapatid, hindi ganyan ang paraan para makuha natin ang sagot ng Diyos. Hindi natin pwedeng asahan na agad-agad mangyayari ang lahat. Kaya nga, kapag hinahanap mo ang Diyos, kapag handa kang maghintay sa sagot niya, kailangan mo munang pagtrabahuhan ang pagtitiyaga sa buhay mo. Maging tapat, mga kapatid. Kadalasan nawawalan tayo ng pasensya kahit sa maliliit na bagay, gaya ng problema sa bahay at trabaho. Minsan, may nagsasabi ng bagay na ayaw natin. Minsan, yung simpleng pagkakaiba lang ng mga tao sa atin, nakakawala na ng ating kapayapaan. Kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos at may pakikipag-ugnayan ka sa Kanya, magkakaroon ka ng panloob na kapayapaan at kakayahang maghintay sa tamang panahon. Dahil hindi ka balisa, hindi ka nag-aalala. Kaya mga kapatid, ang trabaho na kailangan nating gawin ay nasa loob natin. Walang tagumpay sa labas kung wala munang tagumpay sa iyong kalooban. Tandaan mo ito na sasabihin ko sa iyo. Alam ko na mahirap ito, pero kailangan nating tahakin ang landas na ito. Dahil hindi lahat ng hinihiling natin sa Diyos ay darating sa atin kung hindi tayo handa sa ating kalooban na tanggapin ito. Kaya mo namang pilitin gamit ang sariling lakas na mangyari ang mga bagay. Pero kung gusto mong magkaroon ng mga tagumpay na pangmatagalan, mga tagumpay na galing sa Diyos, kailangan mong gawin ang ginawa ni David. Dapat mong matutunang ipagkatiwala ang iyong mga pasanin, alalahanin at aminin ang mga pagkukulang. Dahil tayong lahat ay tao, nagkakamali tayo at sinasabi sa Biblia sa Aklat ni Santiago, Kabanata 3, na tayong lahat ay nadadapa sa maraming paraan. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mapagpakumbaba at kilalanin na kung wala ang kamay ng Diyos, hinding-hindi natin magagawa. Naniniwala akong kinakausap ng Panginoon ang marami sa inyo rito. Kung ikaw ay tinatabla ng Diyos, mag-iwan ka ng komento dito. Kinakausap ako ng Diyos, hinipo ng Diyos ang puso ko ngayon. Mga kapatid, napakahalaga na hanapin natin ang Panginoon. Pero alam ko na madalas, hinahanap natin ang Diyos na iniisip na hindi niya tayo papansinin. Kasi iniisip natin na ang Diyos ay abala lang sa malalaking kahilingan, mga kahilingan ng kagalingan, kalayaan at mga himala. Mga kapatid, kapag tiningnan natin ang ilang panalangin ni David, mapapansin nating hinahanap niya ang Diyos kahit sa maliliit na detalye. Humihingi siya ng malalaking bagay, pero pati rin ng maliliit na bagay. Kaya kung may opinyon kang gusto, kumonsulta ka sa Panginoon. Anumang nais mo, itanong mo sa Diyos, kapatid. Siya ang pinaka-interesadong makita kang masaya. Baka hindi ka nagdadasal dahil iniisip mong mas mahalaga ang ibang ginagawa ng Diyos at hindi siya interesado sa buhay mo. Pero, mga kapatid, kung may bagay na bumabagabag sa puso mo, kung may bagay na kumukuha ng iyong kapayapaan, kung may bagay na napakalaki ng iyong pagnanais, tandaan mo na interesado rin ang Panginoon dyan. Huwag mahiyang humiling sa Diyos, kahit simple, dahil lahat ay posible sa Kanya. May kapatid na babae na nagbahagi sa akin ng interesanteng patotoo tungkol sa naranasan niya sa trabaho. Ikinuwento niyang isang linggo pa lang siya sa bagong trabaho at gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon. At isang araw, hiniling ng kanyang amo na ipagluto siya ng kape para inumin niya sa hapon. Ikinuwento ng kapatid na sa sandaling iyon, sobrang kinabahan at nataranta siya dahil marunong siyang magluto ng kahit ano pero hindi niya alam magtimpla ng kape. Dahil nakasanayan na niyang manalangin, pumasok siya sa banyo ng kumpanya, isinara ang pinto at kinausap ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, salamat sa trabahong ito. Naway bigyan mo ako ng kakayahang makapagtimpla ng kape para sa amo ko. Gusto kong magbigay ng best para sa kanya, pero di ko alam saan magsisimula. Mga kapatid, kaya nagpahinga siya, nagtiwala sa Diyos at pagsapit ng hapon, naalala niya kung paano magtimpla ng kape ang kanyang ina. Unti-unting naalala niya kung paano magtimpla ng kape ang kanyang ina. At pinuri niya ang Panginoon at ginawa ang lahat ayon sa palagay niyang tama, ang tamang dami. Matapos ang kape, umupo siya sa mesa at nagpasalamat sa kanya sa paggawa ng kape. Nang matikman niya ito, napasigaw siya. Grabe! Pinakamasarap na kape na natikman ko! Ikinuwento ng kapatid sa akin ang nangyari. Tuwang-tuwa siya dahil pinarangalan siya ng Diyos. Ikinukwento ko ito para makita mong interesado ang Diyos sa buhay mo, pati sa malalaki at maliliit na bagay.
Ayon sa awit 46 ang Panginoon ang ating saklolo at laging kasama sa kagipitan. Kaya manalangin tayo ngayon. Mag-aalay tayo ng panalangin, bubuksan ang puso sa Diyos at ikukwento ang mabubuti, masasama at mahihirap na bagay. Ipagkakatiwala natin sa mga kamay ng Panginoon, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating hinihiling. Ipagkatiwala natin kay Diyos ang laman ng ating puso. Tiwala tayong siya'y kumikilos para sa atin. Amen? Kaya, kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at magtuon tayo ngayon sa Diyos. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, salamat sa iyo sa panibagong araw ng buhay. Salamat Diyos sa isa pang pagkakataon na nandito kami para manalangin at hanapin ang iyong muka. Naniniwala ako na narito ka sa amin dahil sinabi ng iyong salita na kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. Naniniwala ako, Ama, na nandito ka at di namin dapat kalimutang magpasalamat at ipahayag kung gaano ka namin kailangan. O aking Ama, kami ay umaasa sa iyo. Wala kaming karapat-dapat, ngunit ang iyong walang hanggang awa ay patuloy na dumadaloy sa amin araw-araw, bawat sandali. Diyos, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil may kalayaan kaming hilingin ang lahat ng nasa aming mga puso. At naniniwala ako na ang iyong biyaya at pabor ay laging naroroon sa aming buhay. O aking Diyos, ang sarap isipin na meron kaming isang maawain na Ama na nagmamahal sa amin, na nag-aalis ng aming mga pasanin. At dahil dito, Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang lahat ng kahilingan ng panalangin ng mga taong nag-iiwan dito ng kanilang mga komento. Lahat ng mga taong humihiling ng mga biyaya. Aking Diyos, idinedeklara ko na sa pangalan ni Jesus, kikilos ang Panginoon at magpapadala ng kasagutang kailangan ng mga taong ito. Idinedeklara ko ang mga kasagutan sa mga kaso sa hustisya. Idinedeklara ko ang mga kasagutan sa trabaho. Idinedeklara ko ang mga kasagutan ng kagalingan, mga kasagutan ng kalayaan. O Diyos, ipakita mo sa kanila ang lahat ng nasa kanilang kalooban na pumipigil sa pagtanggap ng kasagutan mula sa labas. Ako'y nananalangin, aking Ama, na bigyan mo kami ng tiyaga, na tulungan mo kaming maging mga taong kalmado, panatag at mapagtiwala na naghihintay sa iyo, Panginoon. O aking Diyos, ako rin ay nananalangin para sa mga taong nag-aalala, lubog sa pagkabalisa, naway matanggap nila ngayon ang ginhawa para sa kanilang mga kaluluwa. Ama, ipinakita mo sa akin kung gaano karaming tao ngayon ang pinanghihinaan ng loob, pagod at walang motibasyon. O Panginoon, ang kakulangan sa pera ay kumukuha ng kapayapaan, nagdadala ng pag-aalala at dalamhati. Naniniwala akong nagdadala ka, Panginoon, ng espiritual na panibago ngayon dahil Diyos ka ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Idinedeklara ko sa pangalan ni Jesus na ang kapangyarihan mula sa itaas ay bumabalot ngayon sa taong ito. Ipinapanalangin ko rin ang taong may sakit na nasa ospital o sasakyan at nag-iisip sumuko. Diyos ko, naway matanggap niya ang sagot mula sa iyong Espiritu Santo. Ama, ang alok na trabaho na ito, naway maging maayos ang lahat, Diyos ko. Ang mga resume na naipasa, ang promosyon sa trabaho, Diyos ko, pumasok ka nawa bilang tagapaglaan, Panginoon. Naniniwala ako na hindi pa ito ang katapusan para sa taong ito. Ang kwento ng taong ito ay hindi pa tapos, hindi pa nagwawakas. Nagsisimula pa lang ito. Ang Panginoon ay magdadala ng magagandang araw para sa kanya. Naniniwala ako sa iyong pangako sa awit 37 na ibinibigay mo ang nais ng aming puso. Kapag kami ay nagagalak sa iyo, kapag kami ay matiyagang naghihintay sa iyong mga pangako, pinalalakas ng Panginoon ang mga pagod, nagdadala ng kagalakan ang Panginoon sa mga nalulungkot, nagbibigay ng panibagong lakas ang Panginoon sa mga natigil, sa mga nalulungkot, pinanghihinaan ng loob at walang lakas na bumangon. O, aking Diyos, simulan mo nang kumilos para sa aming kapakanan. Simulan mo, Ama, na galawin ang mga pundasyon. Gawin mo ang kinakailangan, Diyos, ngunit tuparin mo ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Hindi namin nais mabuhay para sa sarili. Nais naming sundin ang iyong tawag at makatulong sa mas maraming tao, Diyos ko. Ngunit para dito, kailangan namin ang iyong tulong, ang iyong kaaliwan at ang iyong awa. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos.